Jonathan Arcilio, Alan League, Joko Soropia, Alfie Aragon, and Brian Villanueva. Good morning! Good morning po sa inyo lahat dyan. At salamat nga pala iyan gawin natin. Exciting nga pala inyong lutuin. Kung pagkain din lang naman, eto ang panalong pampalasa bagoong. Grabe, panalo to. Oo, kinikilig ka pa. Sobrang kinikilig. Paano nga ba ang isda at iba pang mga lamang dagat ay nagiging bagoong? Oo. Diba? So yun yung kailangan alamin natin. Mula sa isang factory ng bagoong, kasama sina Monica at Arn na kanina pa kumakain ng manggang hilaw at bagoong. Ang aga! Naku, go on. Hey guys, si Arn amoy bagoong na. Dati I pa. miss Sue, and of course, parang kanina yun ang aking ginawang almusal, bagoong with yung hilaw na mangga. Pero okay lang yan dahil napakasarap naman. Pero mukhang mas magiging masarap ang ating umaga kung alamin nga natin kung paano nga gawin ang bagoong. Pero bago yan, actually nandito na ako sa unang step nila, pero bago natin i-discuss itong sorting, kasama muna natin si Ms. Eliza Palayco, ang CEO nitong Golden Hands Manufacturing Corporation. Good morning po, ma'am. Good morning, Monica. Good morning, unang hirit. Okay. Ma'am, kasi bago po natin na-discuss yung process, meron po sana kami gustong i-disclaim kasi meron daw po mga paniniwala na ang bagoong daw para masarap ang pagkakagawa ay kailangan apak-apakan. Naku, totoo po ba yun, ma'am? Hindi totoo yun. Kasi ngayon, ito, sa nakikita nyo ngayon, yan lang ang unang proseso namin. Hindi na kailangan tapakan, hindi na kailangan lamutak-lamutakin. Oo. Ganyan lang, isusort siya after sorting naman, and then pupunta siya doon sa processing area. So, mali yun na kailangan apak-apakan siya. At saka sabi yung daw kailangan parang palaging ginaganon ng kamay para maging masarap. Mali rin din po yun. Hindi. Parang nilalamas, mali rin po yun. Hindi totoo Now, yun. ma'am, isang parang advice or tip lang po para malaman kung malinis ang bibili natin bagoong sa ating mga market. Okay. Sa lahat ng consumers, nakikita nyo ngayon ang aming ginagawa. Ito ay napakalinis at huwag kayong matakot sa pagkain ng bagoong dahil sigurado po na ang mga ginagawa naming bagoong ay napakalinis at safe sa inyong for consumption. Ayun. Thank you so much, Miss Eliza. Now, tulad ng sinabi ko kanina, alamin na natin kung paano ba ginagawa ang bagoong. So, nagsisimula nga, ma'am, dito sa tinatawag nila na sorting. Dito sa sorting area, 3 beses siyang sinusort. At ang tinatanggal nga nila dito, yung sinasabi nila mga parang sumasamang maliliit na isda. Kasi this is purely alamang o yung maliliit na hipon. Correct. Alright. So, pagkatapos ng sorting, ilalagay na siya doon sa cooking, kung saan, cooking area kung saan nga ito ginigisa ng about ilang hours, ma'am? 2 to 3 hours? Mga 1 hour, 1 and a half. 1 hour to 1.5 hours. At yun nga, kailangan siya dyan igisa ng 1 hour to 1.5 hour. At dyan din ilalagyan ng flavoring. Sabi na, kung gusto mo manamis-namis, ilalagyan mo ng asukal. Kung medyo maanghang, ilalagyan mo dyan ng sili. Na after the cooking, ayun, ako nakita natin mukha siya masarap. Ilalagay naman natin siya sa cooling area. Medyo palalamigin muna natin siya. Samantalang yung mga boteng paglalagyan naman niya ay ilalagay doon sa tinatawag nila na pagsisterilize na area. Kasi dapat siguraduhin din na yung pinaglalagyan niya ay malinis to make sure na yung ating bagoong nga nakakainin ay very safe also. Now, kapag okay na yung ating mga bottles, kapag nasiguradong na-sterilize na siya for about an hour daw yan, pwede na siyang i-cool din at oras na para ilagay yung ating nalutong bagoong doon sa ating mga na-sterilize na bottles. So, pag na-sterilize na yung ating mga bottles at nandun nga sa loob na yung ating mga bagoong, ilalagay ulit yan sa isa pang area na tinatawag nila na pasteurization area, kung saan mas pinapakuluan pa ng mga 1 hour daw, more or less 1 hour, para siguraduhin na malinis, lalo na yung mga mikrobyo o yung anumang mga dumi na papasok o lalapit doon sa ating bagoong na nandun sa labas ng bottle niya. Na after an hour, okay na siya, ikukulang siya at of course, lalagyan na siya ng seal, ipapack na siya at pwede na siyang dalhin sa ating mga markets para ating bilhin at kainin. So yeah, very simple lang paggawa ng bagoong, pero syempre, pinaka-importante siya, kailangan nating siguraduhin yung mga nabili natin mga bagoong tulad na nakikita nyo sa inyong mga TV screen ay malinis at safe para sa buong family. Tulad na lang ng kinakain ngayon ni Arn na bagoong. Kinakain mo nga ba, Arn? O tinitinan mo lang? Wala ako rito, Monica, tsaka di ba pwedeng kainin to? Wish ko lang. Ayun. Sarap to. O sige, Arn, sige mamaya subukan natin kainin yung bagoong na yan. Sa ating pagbabalik, meron po tayong makakasama isang food historian para alamin kung bakit nga ba paborito natin mga Pinoy ang bagoong. Balik muna sa studio.
Kanina pa kayo dyan, ha? Nagalit na yun, no? Akala nyo kayo lang kami bagoong, ha? Kanina pa kayo kaya ng bagoong. Ngayong umaga kami ni Lynn at ni Luan makakatikim ng masarap na bagoong dish. That's right. Kasi hindi naman kapapayag na walang food trip ng bagoong dito, syempre. That's why we have with us Chef Dale Mendoza. Good morning, Chef. Good morning. All right, I can see this is going to be a good meal for us. Mare, breakfast. Chef, ano ba itong lulutuin nyo ngayon? We will cook seafood binagongan and serve with a bagoong rice, of course. Okay, so basically yung baboy na binagoongan, pilatan natin ginawa natin. Yes. Mas masarap na seafood binagoongan. Yes, of course. Masarap, mas healthy. Yes. Oo, diba? Ayan, Chef, umpisahan mo na yan. Saan natin? Excited na kumain. Umpisahan mo na yan. Breakfast na ito. It's Umpisahan na on. din ni Luan yan. It's our First, second saute, breakfast. garlics and onion. Ang walang Alright. kamatayan talaga. Walang kamatayan. Okay, Okay. nakikita ko mangga, Mare. Pwede na ba kumain? Oo. Inunahan na eh. Chef, may iba na ayaw nila yung amoy ng bagoong. Is there any way na mababawasan yung amoy ng bagoong habang Yes, lalo na habang oo. niluluto? Oo. Kaya in cooking na gagawin natin ngayon, we will place a white wine. Ilalagay tayo ng white wine para medyo ma-reduce ng konti yung lansa. Wow! May white wine kami dito. Nasaan? Oo nga. Lahat na dito nasa bote, Mare. Sukat nyo ba yan? Baka nabawasan na yan simula kanina, ha? So, Ay, yeah. so, pero yung mga pag nagagamit ka na bagoong, hindi mo na kailangan gumamit ng patis, asin, at kung ano-ano pa Hindi paminta? na kasi maalat na siya. Pero of course, in cooking, kailangan natin ng seasoning with salt and pepper. Okay. So kahit may pampaalat, iba pa rin yung Yeah. pag nilalagyan ng salt. Okay, that's true. Now, Ano pa ba mga ngayon seafood? Siyempre yung baboy binagoongan, tapos ito ngayon seafood. Ano pa ba ang ibang pwedeng gawin binagoongan, Chef? Pwede bang beef pinagoongan? pwede rin. Okay. Pwede tayong para medyo saucy. Pwede tayong mag lamb dinuguan. Ang taray! Lamb pinagoongan. Pinagoongan. Lamb meats bagoong. So Tama, basically, everything, pati chicken pwede rin. So whatever you want to put in, you can. Yes, of course. Okay. Pero what's the best of all? Yung talagang malasang bagay sa Of bagoong. course, pork. Pork talaga. Oo, pork talaga. Baboy. Baboy. Baboy pa rin. At yan ay kinakain na po. Yung niluluto ni Chef, no? Meron na niluluto kanina. At yan ang kinakain ni Luan. Wait, what is it? Binabalatan pa niya. Pati po. Paolo, hindi yung binalatan ha? Ikaw ha? Okay. So, shrimp forever. With bagoong. Tapos mamaya, Chef, gagawa din tayo ng bagoong rice or Yes. actually Luan has a bit of bagoong rice. Is this the parang Thailand bagoong rice? O tayo din Medyo, sa- medyo kadikit ng konti. Parang Thai rice. Pero, syempre tayo, sarili natin yung bagoong eh. Of course, we will have our own rice. It's bagoong rice. Can we say that anybody can make bagoong rice? As in, kanin lang yan. It Nilagyan was mo ng very bagoong easy. tapos na? Oo, napakadali. Kung anong maisip mo na sahog na gusto mo, pwede. Right now, we have pork, of course. Baboy para sa bagoong rice natin. You can use shrimp, you can use fish and mussels. And now we will put the white wine. Oh, ayan na yung Pala white yun. wine. Minesure na, Pag Mare. walang white wine, Chef, anong pwede? Wag na, dead ba na ang Pwede rin tubig? tayo maglagay ng calamansi. Calamansi. Or lemon, or Alright. suka. Alright, acid. So, kailangan Yeah, acid kailangan lang. ng acid. Ayan na. Okay, so hintayin natin siya mag-reduce. So, Mare, mukhang kakayanin ko magluto yan. Uwi ka sa bahay ko. I will make it for you. Gisa-gisa, tas bago. Pero anong klaseng bagoong? Is it just the shrimp bagoong na bagay? Yeah, oo. Alamang, alamang. Okay. Pero ang dami kasi klase na pwede pala sa maliit. Yun nga eh, oo Dami, grabe. Yun. So ito yung sa shrimp bagoong. So yan, nakikita nyo na basically kung ano yung, paano yung paggawa nun. And of course, pag nag-reduce na, Chef, ilalagay na yung ating bagoong. Yes. Alright. Nag-reduce na siya, lagay natin yung ating special bagong. Wow! Yan na po. Alright, so pagkatapos ng bagoong, Chef, just a brief rundown. Pagkatapos ng bagoong, Tapos ng bagong, we will have now the vegetables. vegetables, and then, We can That's offer, it na. that's it. alright. Pwede natin So, siyang habang i-serve. inaantay namin to, maraming salamat, Chef Dale. Thank Sure. you. Thank you, Thank you. Chef. At kaya naman, lilipat tayo kay Drew na kung meron siya mga mahalaga impormasyon na bibigay po sa inyo. Manood kayo. Wow. Hey, Drew. Alright, buwan na po ng Marso. Ibig sabihin po niyan, it's Fire Prevention Month mga kapuso. Kaya alamin natin kung bakit ginawang Fire Prevention Month ang Marso. At alamin din natin ang 3 most common causes ng sunog. At alamin din natin kung paano natin ito mapreprevent. Dahil kakausapin natin ang mga tiga Bureau of Fire Protection sa aming pagbabalik. Kaya dyan lang kayo. Anyway, punta muna tayo sa loob ng studio kay Rhea and Connie. It's getting out of here.
kapuso, dahil katambay namin kayo araw-araw, dapat syempre may say po kayo. Kaya naman, mga ka-Facebook at mga ka-Twitter namin dyan, heto ng inyong pagkakataon sa ating I-Hit! At dahil nagsimula na nga po ang Fire Prevention Month, eto ang ating I-Hit question of the day. Eto na. Kung sakaling magkasunog sa inyong tahanan, anong bagay ang una mong isasalba? Yes, isip-isip na at kayo rin ho'y maaaring sumali sa ating kwentuhan. Mag-post na ng inyong comments sa aming Facebook page o i-like ninyo ang ating Unang Hirit fan page. I-search nyo lang ang Unang Hirit official fan page sa Facebook. Ayan. Ingat-ingat kasi sa sunog, no? Huwag yung iwanan pag may konting ano pa lang, baka pwede pang patayin. Yes, at saka ngayon pa lang dapat tinatabi na nila mga important documents. Yes, para isang hatak na lang. Yes. Sa Twitter naman, mag-DM o direct message po kayo o mag-reply sa aming account na Unang Hirit. Kaya post na, tweet na kayo, i-hirit nyo na. At babalik kami, dyan lang kayo. Sa Unang Hirit, ang saya-saya. Sa Unang Hirit, Unang Hirit, Unang Hirit. Mangugulat ka. Unang Hirit, Unang ka. Balitang dapat na malaman, impormasyong may pakinabang. Mga dapat unawain sa Maraming salamat, Pilipinas, dahil sa inyong patuloy at lalo pang tumitig.